I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, natanggap ni Hadjan ang isang mahalagang intel mula sa Demon Lord na naglalaman ng mga detalye ukol sa misyon at lugar na kinaroroonan ng mga puwersa ng Divine Cult. Magagamit niya ito para sa tangkang paglusob sa Beast Palace. Sinundan siya ni Ju Soyun, ang ikalimang disipulo, para obserbahan kung paano niya naabot ang Ultimate Demon Realm. Pinatiktikan ni Guan Pyong si Ju Soyun kay Jehuan at nakita niya na nasa bahay siya ni Hadjan. Matapos ang ilang oras ng may sensinang pagsasanay kasama si Dongpil upang masuri ang progreso nito sa bagong teknik, nagpatuloy si Hadjan sa kanyang pag-eensayo ng mag-isa, itinatampok ang marahang galaw. Nakamasid pa rin si Ju Soyun sa gilid, tahimik ngunit puno ng interes. Sinusubaybayan ang bawat hakbang at teknik ni Hadjan. Habang dumadaloy ang pawis sa noo ni Hadjan, tumigil siya sa pag-eensayo at napabuntong hininga. Few alternasyon tama na ito, wika niya, nagpapahiwatig ng pagtatapos sa kanyang sesyon. Naguluhan naman si Ju Soyun, nagtaka kung bakit tila mabilis na tinapos ni Hadjan ang kanyang pagsasanay gayong hindi pa siya mukhang kapos sa lakas. Sa isip niya, tinanong niya ang kanyang sarili, akala ko na ang isang master ng Ultimate Demon Realm ay dumadaan sa napakatinding pagsasanay. Sapat na ba sa kanya ang ganitong level ng intensity? Nakangiti si Hadjan at tinawag ang taga-silbi, ang Hua, gusto mong kumain. Tumigil siya sa pagwawali sa bakuran at masaya namang tumugon, sige po, batang Panginoon. Bumaling si Hadjan kay Ju Soyun at inalok din siya, oy. Gutom ka na ba? Babalaan kita, masarap talaga ang pagkain dito. Tumalikod na si Hadjan, walang natanggap na sagot kay Ju Soyun. Naiwan siyang nag-iisip at nagtataka pa rin. Sabi niya sa sarili, normal na feast routine lang yung ginawa niya. Medyo tricky, pero wala namang dahilan para mapagod siya ng ganito. Kaya bakit? Humihingal pa rin si Hadjan habang pinapanood niyang maglakad palayo, isang palaisipan kay Ju Soyun kung bakit parang pagod na pagod siya. Ngunit natigilan si Ju Soyun nang makita ang mga yapak sa paligid. Napagtanto niya ito sa sarili, ang sinasanay niya ay ang mga galaw, hindi ang kamao niya. Lumapit siya sa mga yapak at sinubukang aralin ang galaw ng mga ito. Sabi niya sa isip niya, hindi ko mabasa ang direksyon niya. At di ko malaman kung nakafocus ba siya sa opensa, depensa, o pareho. Mayroon palang ganitong klase ng movement technique. Maya-maya ay inihahanda ni Anghua ang tanghalian. Naglatag sila ng mababang lamesa sa lupa at nagtipon-tipon sila sa bakuran para kumain. Ang masarap na aroma ng pagkain ay agad nagbigay ng mainit at nakaka-relax na pakiramdam sa lahat. Masayang sabi ni Hadjan habang sinusubukan ang bawat putahe, the best talaga ang luto ni Anghua. Ito siguro ang pinakamasarap sa buong Divine Cult, ano? Nakangiti namang sumang-ayon si Dongpil, tama, sobrang sarap nito, ani niya habang tumatango at patuloy na kumakain ng may kasiyahan. Kain marino silang dalawa, dahil katatapos lang ng pag-eensayo. Nang mapansin nilang namula si Anghua, hindi pinalampas ni Hadjan ang pagkakataon upang asarin siya. Hoy! Namumula ulit si Anghua, biro niya, na lalong nagpatindi sa pamumula ng mukha nito, na nagdulot naman ng mga tahimik na tawa sa kanilang lahat. Lalo tuloy nahiya si Anghua at sinabi, "Huwag niyo na kong asarin." Tumingin si Hadjan kay Dongpil at niyaya ito ng isa pang round ng pagsasanay pagkatapos kumain. Magalang na sagot naman ni Dongpil, "Karangalan ko iyan." Bumaling siya muli kay Anghua at sinabi, "At saka, Anghua, hindi mo na kailangang mag-iwan ng pinakuloang karne sa paligid." Hindi nito mapapabalik si Goldie. Napuno naman ng pag-aalala ang mukha ni Anghua at nagtanong, "Bakit? May nangyari ba kay Goldie?" Sagot naman ni Hadjan, "Huwag kang mag-alala. Nandyan-dyan lang yun nag-e-enjoy sa pagiging maalamat na nilalang. Tsaka baka nga mas mahaba pa ang buhay nun kaysa sayo."
Bigla namang naiyak si Anghua habang tinatawag sa ere si Goldie dahil namimiss niya na ang munting Zoro na lagi niyang niyayakap at pinapakain. Napamahal na rin siya rito. Habang pinapanood silang nagkukulitan at nagkakainan ng masaya, seryoso namang nagsusuri si Ju Soyun. Sabi niya sa isip niya, walang pader sa pagitan nila. Tinuturing niya ang kanyang gwardya at taga-silbi na parang kaibigan. Maya-maya ay tinanong siya ni Hajan, "So, may natutunan ka ba? Sabi mo gusto mong manood at matuto. May nakuha ka bang kahit ano?" Sagot naman ni Ju Soyun, "Wala pa." Habang kumakain, sabi ni Hajan, "Syempre. Ang pag-unawa ay nagiging makabuluhan lamang kapag natuklasan mo ito sa sarili mo. Pero wala nang mas masama pa kaysa sa pag-aaksaya ng oras, kaya bibigyan kita ng babala na pareho lang ang magiging resulta." Tanong ni Ju Soyun, pareho lang ang magiging resulta. Paliwanag ni Hajan, hindi ito dahil sa kakulangan o pagkakaiba ng kasanayan. Sa ngayon, mahihirapan kang tukuyin ang problema mo, kahit sino pa ang panoorin mo. Tanong ni Ju Soyun, bakit naman? Ibinaba ni Hajan ang mangkok at sinabi, bakit? Dahil matigas ang ulo mo. Tanong ni Ju Soyun, ang ibig mo bang sabihin ay dahil sa dedikasyon ko sa martial arts? Sagot ni Hajan, hindi, ang ibig kong sabihin ay ang paniniwala mo na ang mga pamamaraan mo lang ang makakatulong sa iyo na umunlad ng pinakamabilis. Ang katigasan ng ulo sa likod ng paniniwala na iyon. Hindi ko sasabihin sa iyo na talikuran mo ang mga pamamaraan mo, pero hindi yun palaging tama at angkop para sa lahat. Natigilan naman si Ju Soyun sa narinig niyang kritisismo. At sinabi sa kanyang isip, matigas ang ulo ko sa sarili kong pamamaraan. Imposible, nagsasanay ako hanggang mapagod, at nagpapahinga ng sapat para makabawi. Anong mali doon? Dagdag pa ni Hajan, ibig kong sabihin, may kilala ka pa bang pwedeng kausapin ng heart-to-heart tungkol sa martial arts? Mukhang wala, di ba? Ang bawat martial artist ay may kanya-kanyang pamamaraan. Kung hindi mo tatanggapin na gumagana ang mga iyon, at pagninilayan kung bakit, hindi ka uunlad. Tumayo na siya at akmang pabalik sa training ground, ngunit lumingon siyang muli at nagtanong, alam kong hindi ko na kailangan pang sabihin ito sa'yo. Ilang mga batang talentado sa tingin mo ang nakamit ang antas ng pagkaunawa mo? Pusta ko siguro 5 lang o mas kaunti pa. Sagot naman ni Ju Soyun, hindi ko kayang makontento sa ganon. Sagot ni Hajan, kung ganon ay palawakin mo ang pananaw mo. Ngunit hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Ju Soyun ang mga sinabi ni Hajan. Sa ilalim ng kanyang tahimik na tingin, bumagtas ang mga tanong sa kanyang isipan. Kunot-noo siyang naguguluhan, ano ba talaga ang ibig niyang sabihin, na masyadong matigas ang isip ko? Naniniwala akong bukas at flexible ang pag-iisip ko pagdating sa martial arts, kaya ano nga ba ang pinagkaiba naming dalawa? Habang palayo ng palayo si Hajan, nanatiling nakaupo si Ju Soyun sa mesa, pinagmamasdan ang bawat hakbang ng papalayong tigir nito. Kunot-noo pa rin siya at nag-uugluhan. Nagninilay siyang mag-isa, sinusuri ang kanyang mga paniniwala, at tahimik na iniisip ang mga sinabi sa kanya. Pagkatapos ng kanilang tanghalian, tinawag ni Hajan si Dongpil. Nang tumugon ito, nagsalita si Hajan sa kanya sa isang malamig at matalim na tinig, hulihin mo yon. Samantala, sa di kaliwang lugar, nagmamasid si Jehuan, maingat na nagtatago sa mga sanga ng isang mataas na puno malapit sa tahanan ng batang Panginoon. Tahimik siyang nagmamatsyag, at nagulat nang mapansin niyang hindi lamang sa pagsasanay magkasama ang 3 at 5 disipulo, kundi sabay pa silang kumakain. Habang pinagmamasdan ng dalawa, naisip ni Jehuan ang babala ng kanyang Panginoon tungkol sa 5 disipulo. Tama nga ang payo ng batang Panginoon, na bantayan ang kilos niya. Kung magsanib puwersa ang dalawang ito sa anumang layunin, tiyak na magiging malaking problema. Ngunit sa kanyang gulat, bigla na lang niyang napansin na naglaho sa bakuran ang lalaking may blondeng buhok. Habang hinahanap ng kanyang mga mata ang gwardiya, napataas ang kanyang kilay at napatanong sa sarili,
saan siya nagpunta. Nagulat na lamang siya nang biglang sumibat ang talam ng espada at tumama sa leeg niya, kasabay ng isang malamig na boses na nagsalita sa kanyang likuran, "Huwag kang gagalaw." Napamura siya sa kanyang isipan nang mapagtanto na nahuli siya ng gwardya, kaya pala ito biglang nawala sa bakuran. Nahulog siya sa bitag. Hindi niya inakala na ganito katalas ang pakiramdam ng mga tiniktikan niya. Sabi ni Dongpil, "Nandito ka sa lugar ng ikatlong batang Panginoon." Nagtangka kang manmanan ang batang Panginoon. Ngunit nanatiling tahimik si Jehuan. Sa kabila ng pagkahuli, minabuti niyang hindi magbigay ng sagot. Isang tanging paraan na lang ang naisip niyang gawin, ang pagtakas. Dahan-dahan niyang hinugot ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang last resort niya. Wala nang ibang paraan para makatakas, ang sabi niya sa sarili habang inihahanda ang kanyang plano. At biglang sumabog ang paligid ng puno, isang malakas na pagsabog na ikinagulat ng lahat. Napuno ng lilang usok ang paligid. Isang poison bomb. Sigaw ni Dongpil, na agad na nagpigil ng hininga at mabilis na tumalon palayo mula sa lugar ng pagsabog upang makaiwas sa lason. Ang matalim na amoy ng lason ay agad na sumalubong sa hangin, kaya't hindi nag-aksaya ng oras si Dongpil at tinalikuran ang lugar ng pagsabog. Habang tumatalon, napansin niyang mabilis din na tumakas patungo sa isang katabing puno si Jehuan. Si Jehuan, sa kabila ng mabilis na pagtakas, ay napapamura sa kanyang isipan. Pambihira, magiging malaking problema ito. Ano pa mang mangyari, mayayari na kung mahuli ako at mabanggit ang pangalan ng ikalawang batang Panginoon. Wala siyang ibang paraan kundi ang tumakbo ng walang lingun-lingun at samantalahin ang pagsabog upang makawala sa sitwasyon. Ngunit habang abala si Jehuan sa pagtakas, biglang may umatake mula sa likuran. Walang kalaban-laban, tinamaan siya ng isang malupit na hampas, at tumilapon siya pababa, mabilis na bumagsak sa matigas na lupa. Sa sakit ng pagkakabagsak ay halos hindi niya matiis, at halos hindi siya makabangon sa tindi ng pinsalang natamo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya makapaniwala na nakatakas agad ang blondeng buhok sa nakalalasong usok ng ganun kabilis. Sa bawat segundo ng paghihirap, inisip niyang may pag-asa pa siyang makaligtas, ngunit alam niyang kailangan niyang magmadali at maging maingat, dahil isang maling hakbang lamang ang magdadala sa kanya sa tiyak na pagkatalo. Nag-iisip siya muli ng paraan, at sinabi sa sarili, pero hindi pa huli ang lahat. Kung papalikasan ko ang martial energy ko ngayon. Habang patuloy na pinipilit ni Jehuan na makabangon mula sa pagkakahulog, ni hindi pa siya nakakaalis palayo ay naramdaman niyang bigla siyang nilusob ng isang malakas na alon ng demonic energy. Ang hangin ay tila dumadaloy ng mabilis at puno ng puwersa, tumama sa kanyang katawan, at pinigilan ang bawat galaw niya. Napuno ng panik ang kanyang isipan nang mapagtanto na hindi siya makagalaw. Wala siyang lakas upang gumamit ng kahit anong enerhiya. Kahit na magaling siyang martial artist, hindi niya inasahan na ganito kabilis siya matatalo. Naramdaman niyang ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tila nawawala sa ilalim ng lakas ni Hajan. Hindi na siya makapalag at tila isang pader ng enerhiya ang nakaharang sa kanya. Unti-unting lumapit si Hajan sa kanya, ang kanyang katawan na naglalabas ng matinding presensya. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Hajan, lalong nagiging malinaw kay Jehuan na ang kanyang kaligtasan ay nagiging malabong pangarap. Nang makarating si Hajan sa harap niya, ang malamig at nakakasindak na tinig nito ay umabot sa kanyang mga tainga, na parabang ang bawat salita ay may kaakibat na banta. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng galit, at sinabi niya, "Binabalaan kita ngayon. Ayoko nang nagsasalita ng marami. Ang iyong kinabibilangan, pangalan, at kung bakit handa kang isugal ang iyong buhay sa paggamit ng poison bomb para makatakas. Ilabas mo lahat ng mga sekreto mo." Hindi na napigilan ni Jehuan ang takot na lumukob sa kanya. Nang inig si Jehuan sa takot at matinding pagkasindak sa lakas ng awtoridad ng batang Panginoon. Ang lakas ng presensya ni Hajan ay hindi lang pisikal,
kundi pati ang emosyonal na bigat ng mga salitang iyon ay bumalot sa kanya. Umikot ang mga tanong sa isip niya, nakasara ang energy core ko. Ni hindi ko maigalaw ang kalamnan ko. Nagagawa niya ito sa pamamagitan lamang ng pagpapalabas ng kanyang enerhiya. Paano? Wala na siyang magawa kundi ang magtago sa ilalim ng takot, alam niyang wala na siyang magagawa kundi magtapat. Tuluyang nakalapit si Hajan, tangan ang kanyang espada, at nagliliyab ang mga matang pinagbantaan siya, sabihin mo lahat kung gusto mong makalabas ng buo rito. Matapos ang matinding interogasyon kay Jehuan, pinili ni Hajan na palayain ito, ngunit may mahigpit na babala. Nang matapos ang insidente, nagtungo siya pabalik sa bakuran kung saan naroon si Ju Soyun. Sa harap ng matalim na tingin ni Soyun, hindi naiwasan ni Hajan na mangusisa at bahagyang magbiro. Guan Kyung, ang ikalawang batang Panginoon. Ayos lang naman na maging sweet at maalalahanin siya para sa kanyang kapatid na babae, pero ang magpadala ng lingkod para manmanan siya ay medyo creepy. Sikat kayata masyado, ano? Ang mga salitang iyon ay tumagos sa katahimikan ng bakuran, ngunit si Ju Soyun ay nanatiling tahimik at seryoso. Hindi siya tumugon, kundi pinili niyang manatili sa kanyang pwesto at tinitigan si Hajan nang hindi kumukurap. Tila tinatasa niya ang naging reaksyon ni Hajan kanina at ang kabuuan ng sitwasyon. Nang walang natanggap na sagot, nagtanong ulit si Hajan, alam mo kung saan nakatira si Guan Kyung, di ba? May kailangan kaming pag-usapan. Mariin namang tumanggi ni Ju Soyun, hindi ko kailangan ng tulong. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Lulutasin ko ang sarili kong mga problema. Ngunit sabi ni Hajan sa kanya, anong ibig mong sabihin? Mali ka na naman ng pagkakaintindi. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Nagtatakang tanong sa kanya ni Ju Soyun, ano kamo? Paliwanag ni Hajan, ang pagmamanman niya sa iyo, problema mo yan. Pero nanggulo siya sa tahanan ko. Inatake ang gwardya ko. Siya ang nagsimula nito, kaya hindi ako pwedeng manahimik na lang, di ba? Binal ika ni Hajan ang kanyang engkwento sa padalang especially iya kanina. At sabi niya sa isip niya, yung Jehuan na lalaki kanina. Wala siyang negatibong enerhiya, puro positibo lang. At kahit gamit ang demonic arts hindi dapat siya nakakagalaw ng ganito na walang balanse. Napansin ko rin na sobrang limitado ng enerhiyang magagamit niya, kahit na mas marami pa siyang taglay. May kakaiba rito. Dahil sa kakaibang napansin niya, plano niyang alamin ito mismo at magtungo sa bahay ng ikalawang batang Panginoon. Lumingon siya kay Dongpil at nagtanong, Dongpil, gaano pa katagal bago ang araw na sinabi kong aalis ako? Sagot ni Dongpil, may 3 araw na lang natitira. Nakangiti namang sagot ni Hajan, sige, sapat na yon. Mag-iiwan muna ako ng marka sa mukha ng makong na iyon bago ako umalis. Sa tahanan ng ikalawang batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult, nang makabalik si Jehuan ay lumuhad siya sa ikalawang batang Panginoon, hiyang-hiya at puno ng pagsisisi sa nangyari. Sabi niya, pakiusap, patayin po ninyo ako. Nakatalikod sa kanya si Guan Kyung at sinabi, mabuti na lang. Napaangat naman ang tingin si Jehuan at nagtataka sa sinabi niya. Pagpapatuloy ni Guan Kyung, nakabalik ka ng walang gaanong pinsala. Sapat na iyon. Lumingon si Guan Kyung at nakangiting sinabi, huwag kang masyadong mag-alala. Kung pahuhupin ko man o ililihis ang mga paratang, isa ka pa rin sa mga tao ko. Dahil hindi mo ginamit ang espada mo, hindi ito magiging malaking problema. Tumayo na si Jehuan habang nakayuko pa rin, at sinabi, gagawin ko ang lahat para matiyak na hindi na ito mauulit. Tugon naman ni Guan Kyung, naniniwala ako sa iyo. Nang makaalis na si Jehuan, habang pinanunod siya ni Guan Kyung na naglalakad palabas ng tarangkahan, mapanuyang sabi niya, gagawin mo ang lahat. Huli na para dyan. Akala ko nakatagpo na ako ng may utak, pero pinatunayan niya lang wala siyang kwenta. Bueno, mas tumagal pa rin ito kaysa sa iba. Sayang,
Habang iniisip ang ibinalita sa kanya ang alagad ukol sa ikatlo at ikalimang disipulo, napakunot ng noo siya at di makapaniwala. Tanong niya sa isipan, talaga bang may nararamdaman sila? Para sa isa't isa. Nabasag ang kanyang pagninilay nang dumating ang isang tauhan at tinawag siya, Batang Panginoon. Tugon niya, ano yun? At inanunsyo ng tauhan ang pagdating ng isang di inaasahang bisita. Aniya, nandito ang ikatlong Batang Panginoon. Napalingon siya agad at naisip niya, dumating nga siya. Mas mabilis siyang kumilos kaysa sa inakala ko. Utos niya sa tauhan, papasukin niyo siya sa tarangkahan. At sabihin sa kanya na maghintay siya ng 1 oras. Tanong ng tauhan, ay 1 oras po. Napangisi niya, ngunit makakabakas ang pagkainis sa kanyang mukha. Sagot niya, tama, sapat na ang 1 oras. Samantala, sa labas ng Guarding Demon Chamber ng Heavenly Demon Divine Cult, ang mga bantay ay nasa kanilang mga posisyon, nagmamasid sa paligid ng makulimlim na lugar. Ang gusaling ito ay matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng kabundukan, malayo mula sa anumang kabihasnan, at wala ni isang halaman ang tumutubo sa kalikasan. Ang paligid nito ay matarik at mabatong bundok, at may mga kalansay ng hayop sa paligid. Habang nagbabantay sa labas, bigla silang na-alerto nang naramdaman ang isang matinding pagyanig na nanggagaling sa loob. Agad silang napatingin sa direksyon ng nakakandadong pintuan. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang mag-alinlangan dahil sa hindi maipaliwanag na enerhiya. Naramdaman mo ba iyon? Tanong ng isa sa mga bantay, ang kanyang tinig ay may kalakip na kaba. Oo. Isang matinding pulso ng demonyong enerhiya mula sa ikatlong Guarding Demon Chamber, sagot ng kasamahan niya, ang kanyang mata ay nagiging alisto. Bago pa sila makapaghanda o magdesisyon kung anong aksyon ang dapat gawin, isang malakas na tunog ang umabot sa kanilang pandinig. Ang matibay na bakal na kandado na nagpoprotekta sa pintuan ng chamber ay biglang nabasag, at ang ingay nito ay gumising ng takot at pagkabahala sa mga bantay. Nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Bulalas ng isa, naku hindi. Nasira ang selyadong kandado na ginamitan ng martial energy. At mula sa pintuan ay lumabas ang isang malaking figure. Mahaba ang kanyang buhok at bigot, at gula-gulanit at luma ang kasuotan. Puno ng galos at kalyo ang kanyang mga kamay at katawan. Nagsalita siya, taginit na ba? Maganda ang hangin. Sabi ng isang bantay, kung mula siya sa ikatlong Guarding Demon Chamber, ibig sabihin ang taong lumabas ay. Dugtong ng isa, oo, ang lalaking pinakamalapit sa pagiging susunod na pinuno. Tumambad sa lalaki ang mainit na klima paglabas niya. Muli siyang nagsalita, maganda ang hangin. 3 taon na rin ang lumipas. Sabay-sabay siyang nakilala ng mga bantay na sumalubong sa kanya. Siya ang dakilang batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult, ang unang disipulo na si Jin Guanyong. Ano kaya ang mangyayari sa paghaharap ng ating bida na si Hajin at ng ikalawang batang Panginoon na si Guan Pyum? At sa pagbabalik ng unang batang Panginoon, ano ang kanyang magiging papel sa kwento? Makakalaban din kaya siya ni Hajin? Abangan sa mga susunod na kabanata.